May tinatawag na In Canada Movement na ginagawa ngayon ang Canadian immigration. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano ito makakaapekto sa Filipino community? Sinuri po ng isang registered immigration consultant ang isyong ito at may payo sa mga kababayang nais maging permanent resident ng Canada. Narito ang report. Sa susunod na 2 taon, mahigit sa 20% ang mababawas sa mga maaprubahang permanent residents sa Canada. Kaya nababahala ang maraming aplikante ng PR kung paano ito ngayong makakaapekto sa kanila. Ayon kay Michael Corrales, isang Canada-based registered immigration consultant mula sa Suncor Unlimited at CCICSC, halos kalahati ng mga kukuning PR para sa 2025 at 2026 ay ang mga nandito na sa loob ng Canada. There was also mention of around 40% of those becoming permanent residents would be part of the In Canada movement of the government. So nakakatakot man po tignan yung mga nasa loob na ng Canada, they may have more opportunities. Ang posible anyang maapektuhan ay ang mga aplikante na mula pa sa ibang bansa tulad ng mga aplikante na nasa Pilipinas pa. For those who are outside, possible po na ang bawas nito mapunta sa mabawasan ang provincial nomination allocations. For example, possible din pong mabawasan yung sa mga other classes, mapa-economic man, family reunification, or yung sa mga humanitarian side. Kung titingnan daw kasi ang kasaysayan ng mga nakaraang draw, mas madalas mag-draw sa mga provincial nomination at Canadian experience class, pati mga skilled worker at skilled trades na mga aplikanteng nandito na sa Canada. Inaasahan niya na sa susunod na 2 taon, ang kukunin na lamang ng Canada ay mga skilled workers kung saan malaki ang kakulangan ng labor force tulad ng healthcare, construction, IT at iba pa. There is a mention of a push more on the skilled trades and on the health side. I think the French-speaking community also has this increase in their shares. So there might still be consistency, pero there was also mention of the federal high skilled emphasis. So baka po mas ang labanan ngayon is skill specific. Mula sa 120,000 kada taon ang mga maaprobahang aplikante ng PR gamit ang provincial nomination ay magiging 55,000 na lamang para sa bawat taon ng 2025 at 2026. Malaking kabawasan kung tutuusin. Pero ayon kay Corrales, posibleng ang babawasan ay ang mga aplikanteng galing sa labas ng Canada. There's a portion of provincial nomination that benefits inland applicants, but there's also a portion for outside applicants po. So it's possible na the reduction reflects the movement of prioritizing in Canada applicants. So yung mga nakasabit na, in theory, they were submitted under the pretense of the existing allocation. So hindi po sila dapat affected moving forward with the new quotas to be released. Kaya sa mga naisaan niyang dalhin ang mga kamag-anak dito sa Canada o mga kababayan sa Pilipinas na nais subukang makarating dito sa bansa, pinakamabuting gawin ngayon, tingnan ang mga trabaho o skilled workers na nakalista sa website ng Canada. Mukha siyang mas mahirap because there's a smaller quota, but we also have to understand it in the point of view of the government na they want to get qualified and more deserving applicants for permanent residency for a better society. The demand is there. It's already identified by the government. Ano yung kailangan nila? So, and you have the tools actually to either study the programs, to qualify for those jobs, or get yourself ready even before you arrive in Canada as an international student. And or if you're already in Canada, be able to see kung saan kayo makakapasok ng those skills. Sa nakalipas lamang na 2 taon, napakarami ng mga pagbabago sa mga pulisiya ng Canadian immigration. Kaya mas mabuti ayon kay Corrales na bago kumilos sa anumang aplikasyon, kumonsulta muna sa isang registered at licensed na immigration consultant o immigration lawyer para matiyak na tama ang inyong gagawin. If you feel overwhelmed with so many information,
never hurts to invest in with a proper consultation with, of course, properly designated practitioners. Tama po kayo, lumalaki po yung demand sa mga consultation, especially for those inland, because nalilito na po sila. Ano ba yung policing tatamaan sila, ano ba yung policing hindi. Huwag daw basta didepende sa mga nababasa sa social media o mga bulong mula sa ibang tao na hindi naman kwalipikado dahil ito ang posibleng magpahamak sa inyong planong kinabukasan dito sa Canada.